teen mom na iniwan sa niebe, iniligtas ng isang kakaibang estranghero, ang sumunod ay magpapainit sa iyong puso. Bago tayo magsimula sa kwento, sabihin mo muna sa komento kung saan ka nanonood. Ang niyebe sa Alaska ay walang tigil, bumabagsak ng makapal at mabilis na parang puting kurtina. Sa gilid ng Anchorage, sa isang malungkot na hintuan ng bus, naroon ang 17 anyos na si Anita Navarro. Mahigpit niyang yakap ang kanyang manipis na jacket at mas mahigpit pa ang pagkakayakap sa kanyang 2 buwang gulang na anak na si Paula. Ang ginaw ay sumasaksak sa balat. Hindi dumating ang huling bus ng gabi at wala nang mapupuntahan si Anita. Paula, anak, alam kong giniginaw ka, sinusubukan ko talaga. Garalgal ang kanyang boses habang ang luha sa kanyang pisngi ay nagyeyelo na. Ilang oras lang ang nakalipas, nasa tapat pa siya ng bahay ng kanyang mga magulang habang ibinato ng kanyang ama ang kanyang duffel bag sa niyebe. Ikinahiya mo ang pamilyang ito, hindi ka na welcome dito. Mas malamig pa ang kanyang boses kaysa sa hangin. Ang kanyang ina ay tahimik na umiiyak sa likod, ngunit ni hindi siya ipinagtanggol, pati na rin ang kanyang apo. Itinago ni Anita ang kanyang pagbubuntis hanggat makakaya. Ang kanyang mga magulang ay sobrang mapagmalinis sa kanilang mahigpit na relihiyosong komunidad at mas mahalaga sa kanila ang imahe kaysa sa anak. Nang malaman nila ang totoo, binigyan siya ng matinding pagpipilian. Ipaampon si Paula o lumayas ng tuluyan. Pinili niyang alagaan ang kanyang anak. Ngunit ngayong napapaligiran siya ng dilim at lamig, parang napakahirap ng desisyong iyon. Hindi siya matulungan ng matalik na kaibigan niyang si Mackenzie. Ang ama ni Paula, isang college freshman, ay binlock siya sa sandaling marinig ang balita ng pagbubuntis. Wala siyang mapuntahan, kaya nagsimulang maglakad si Anita. Bawat hakbang ay lumulubog sa niyebe. Para bang bawat paglakad ay tahimik na paghingi ng tulong, umaasa na may makakita sa kanila bago pa mahuli ang lahat. Mahina na ang iyak ni Paula, mas nakakatakot kaysa sa malalakas na pag-iyak niya kanina. Gising ka lang anak, please. Sa malayo may lumitaw na mga ilaw ng sasakyan, mahina parang malalayong bituin. Isang kalawangin at luma ng asul na pick-up truck ang huminto sa tabi niya. Kumalabog ang makina habang bumababa ang bintana. Lumitaw ang isang matandang babae na may magulong pilak na buhok mula sa kanyang knit hat at suot ang gamit na gloves. Parang may pinagdadaanan ka, ano? Tawag ng matanda. Malakas ang Alaskan accent niya kahit tinatangay ng hangin. Nakatayo lang si Anita, mahigpit na niyayakap si Paula. Mukhang luma ang truck at may mga nakatakip na kakaibang hugis sa likod. Hindi mukhang mapagkakatiwalaan ng babae. Hindi ako nangangagat, iha, sabi ulit ng babae. Pero yung bagyo, masama. Bumababa ang temperatura kada oras. Parang tinugon ng langit ang sinabi niya. Umiyak ng mahina si Paula. Lumambot ang boses ng babae. Ako si Romina Calahan, pakilala niya. Yang anak mo, hindi natatagal sa lamig na to. Tama siya. Ramdam ni Anita sa buto niya ang babala. Nanginginig ang mga tuhod, lumapit siya sa passenger side. Pagbukas pa lang ng pinto, bumalot agad ang init. Pero ang mas nakakuha ng atensyon niya ay ang loob ng truck. Punong-puno ng mga ukit na kahoy na hayop ang dashboard, may mga lumang manika, kristal na nakasabit sa tali. Sa likod, tambak ang mga libro at papel at sa itaas ng karton may nakataxidermy na kuwago. O ano, sasakay ka ba o hindi? Hindi ko pinaiinit ang buong Alaska, sabay taas ng kilay ni Romina. Sumakay si Anita, inayos si Paola sa kanyang bisig. Amoy ng truck ay parang pine tree, tabako at isang bagay na hindi niya maipaliwanag, isang bagay na mailap. Saan tayo? Tanong ni Romina habang nagmamaneho. Nag-alinlangan si Anita. Ewan ko, wala na akong mapuntahan. Tiningnan siya ni Romina sa salamin ng salamin. Ang kanyang mga mata ay malayelong asul, parang langit sa taglamig. Wala kang mapupuntahan?
Tumango si Anita, pinipigilan ng luha. Tumango rin si Romina at tumingin ulit sa kalsada. May kubo ako mga 20 milya mula rito. Hindi siya ingrande pero mainit. Pwede ka ron magpalipas ng gabi. Dapat natakot na si Anita. Lahat ng paalala tungkol sa pagsakay sa kotse ng estranghero ay bumalik sa isip niya. Pero nang mahigpit na hawakan ni Paula ang kanyang hinlalaki, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Salamat po, mahina niyang sambit. Wag mo muna akong pasalamatan. Hindi mo pa nakikita ang bahay ko, sagot ni Romina. Tahimik ang natitirang biyahe maliban sa mga mumunting bulong ni Romina sa sarili o sa kanyang truck na parang naghihingalo. Patuloy ang pagbagsak ng niyebe at tila humahati sa dilim ang mga ilaw. Kalaunan, hindi napigilan ni Anita ang tanong sa puso niya. Hindi mo naman kami sasaktan, di ba? Tumawa si Romina, malakas at matalas. Kung gusto kitang saktan, iniwan na lang sana kita sa bus stop. Yung bagyo ang bahala sa'yo. Tiningnan niya si Paula, hindi ako nananakit ng bata, hindi pa at kailanman ay hindi ko gagawin. May lungkot sa boses niya at dama iyon ni Anita. Sa wakas, sa unahan ay lumitaw ang isang maliit na kubo. Mula sa mga bintana nito ay sumisilip ang mainit na ilaw. Isa itong simpleng A-frame na bahay na may usok mula sa bato nitong chimney. Home sweet home, sabi ni Romina habang pinaparada ang truck. Hindi naging madali ang paglalakad mula sa truck papunta sa pinto ng bahay. Ang niyebe ay napakalalim, halos umabot na sa tuhod ni Anita at bawat hakbang ay parang laban. Nauuna si Romina, tinutulak ang buhangin ng niyebe at nagbubukas ng makitid na daan para makasunod si Anita habang mahigpit niyang yakap si Paula. Pagsapit nila sa beranda ng kubo, nanginginig na naman si Anita, pagod na pagod mula sa lamig at sa mahabang araw. Binuksan ni Romina ang pinto at si Anita ay pumasok sa isang mundong hindi niya inaasahan. Ang loob ng kubo ay mas malaki kaysa sa panlabas na anyo nito. Pero ang tunay na tumatak sa isip ni Anita ay hindi ang laki, kundi ang kakaibang koleksyon ng mga bagay, kakaiba at kahali-hali ng mga bagay na puno ang bawat sulok. May mga bato, kabibe at mga librong nakaipon, ang ilan ay nakasulat sa mga wikang hindi pamilyar kay Anita. Nakasabit mula sa mga kisame ang pinatuyong halamang gamot habang ang mga dingding ay may kakaibang sining parang pinaghalo ang tribo at agham. Ang isang malaking mesa ay puno ng papel, lumang buto at mga kasangkapang gaya ng magnifying glass. Parang pumasok siya sa isipan ng isang henyo, magulo pero perpektong gumagana. Isara mo yung bibig mo, iha, baka mapasukan ng langaw, ani Romina na may pilyang ngiti habang isinasabit ang makapal niyang coat. Sa gitna ng silid ay may malaking wood stove na nagbibigay ng mainit na init. Dumiretso si Romina rito at inikutan ng apoy hanggang sa lumiwanag ito lalo. Maupo ka, utos niya, sabay turo sa isang lumang armchair na mukhang luma pero sobrang kaaya-aya. Hindi na nagdalawang isip si Anita. Bumagsak siya sa upuan, tinanggal ang panlabas na kumot ni Paula at tiningnan ng mukha ng kanyang anak. Mapula ang pisngi nito sa ginaw at may tumutulo sa ilong. Walang tanong-tanong, lumipat si Romina sa tila maliit na kusina. Nang bumalik siya, may hawak na siyang mainit na bote ng gatas. Paano mo? Tanong ni Anita. Umiling lang si Romina. Hinulaan ko lang. Matagal na. Pero may mga bagay na hindi nalilimutan. Habang pinapakain ni Anita si Paula at nilalabanan ng antok, nawala muli si Romina. Nang bumalik siya, may dala na siyang tila drawer na may mga malalambot na kumot sa loob. Hindi ito magarbo, pero sapat na, paliwanag ni Romina. Mas mahimbing matulog ang sanggol kapag may solidong gilid. Pakiramdam nila'y ligtas sila. Tumingin si Anita nagtataka. Paano mo alam lahat ng to tungkol sa mga sanggol? Saglit na nagbago ang ekspresyon ni Romina. Marami na akong nasilayang simula at pagtatapos, anak.
Bago pa makapagtanong si Anita, bumalik na siya sa paghahanda ng ibang gamit. Hindi nagtagal, bumalik si Romina na may dalang tuwalya, damit, halatang second hand pero malinis, at isang sabon. Banyo ay dyan lang, sabay turo niya sa isang maliit na pinto. Mainit pa ang tubig pero hindi magtatagal. Hirap na ang generator sa bagyong to. Doon lang napagtanto ni Anita kung gaano na siya karumi at kapagod ang hitsura. Wala pa siyang tamang paliligo mula noong umaga bago gumuho ang lahat. Ako na ang bahala sa baby mo, alok ni Romina na may lambing. Matagal na, pero hindi ko nakalimutan kung paano buhatin ang sanggol. Nag-alinlangan si Anita, mahirap magtiwala sa estranghero, lalo na pagdating sa anak, pero may kung anong kakaiba kay Romina, isang uri ng kalmadong kumpiyansa na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Paula ang pangalan niya, sabay abot ni Anita ng halos tulog ng sanggol. Paula, ulit ni Romina na may ngiting puno ng lambing. Kumusta ka, munting bulaklak? Ang shower ay kamangha-mangha. Hindi lang niya naalis ang dumi, kundi pati ang stress na parang ikalawang balat niya. Pagsuot ng maluluwag, ngunit malambot na damit na bigay ni Romina, bumalik siya at nakita si Romina na inuugoy pa rin si Paula habang umaawit ng payapang awiting bayan tungkol sa bundok at ilog. Kantang hindi pa naririnig ni Anita kailanman. May pagkain sa mesa, ani Romina, hindi inaalis ang tingin kay Paula. Walang espesyal, sopas at tinapay lang. Sumagot ng pagkalagutok ang tiyan ni Anita. Doon lang niya na-realize kung gaano siya kagutom. Umupo siya at sumubok ng unang kutsara ng sopas, makapal, malinamnam na halo ng gulay at barley. At parang unang beses niya muling malasahan ng tunay na pagkain. Habang kumakain, napatingin siya sa dingding. Isang bahagi nito ay puno ng mga litrato. Karamihan ay si Romina sa iba't ibang dako ng mundo. Disyerto, tundra, kabundukan. Sa bawat larawan, mag-isa si Romina, kasama ang mga gamit na mukhang pang-agham. Mas bata siya sa mga iyon, pero may parehong talim ng pokus. Ngunit may isa pang bagay na humatak sa kanyang paningin. Isang maliit na asul na pinto na iba sa lahat. May nakapaskil na handmade sign. Silid ni Eleanor, bawal pumasok. Sino si Eleanor? Tanong ni Anita bago pa niya mapigilan ang sarili. Saglit na natahimik si Romina habang inihihiga si Paula sa pansamantalang kuna. Walang dapat ikabahala, sagot niya. Malamig ang tinig. Nagpalit siya agad ng usapan, sabay turo sa maliit na kama sa sulok. Diyan ka matutulog ngayong gabi. Nasa kabila ako. Magaan ang tulog ko kaya tawagin mo lang ako kung kailangan mo. Naunawaan agad ni Anita. Si Eleanor ay isang paksa na hindi pinag-uusapan. Habang abala si Romina sa pag-aayos ng silid na parang eksperto sa pamumuhay ng mag-isa, huminto siya sa tabi ng kama ni Anita. Hanggang makalampas, ang bagyo lang to, aniya. Pero sa kanyang mga mata, may pahiwatig. Parang alam na niyang mas tatagal pa ito. Sabi nila tatagal pa ng 3 araw ang snow, baka higit pa. Tumingin si Anita sa kanya, puspos ng pasasalamat. Salamat po, hindi ko alam kung anong mangyayari kung hindi ka dumaan. Lumambot ang ekspresyon ni Romina, matulog ka na, iha. Darating ang bagong araw kinabukasan. Habang nakahiga si Anita sa hindi pamilyar na kama ng gabing iyon, sa gitna ng humahagulhol na hangin sa labas at ang banayad na paghinga ni Paula sa tabi niya, hindi niya maiwasang isipin kung paano siya dinala ng kapalaran sa lugar na ito. Nagsimula ang araw na iyon sa pagkawasak ng lahat. Pero sa kabila ng lahat ng unos, nagtapos ito sa init, kaligtasan at kanlungan. At lahat ng ito dahil sa isang matandang babae na hindi nag-alinlangang pagbuksan siya ng pintuan sa gitna ng nakamamatay na bagyo ng niyebe. Bago siya tuluyang makatulog, muling lumipad ang kanyang mga mata patungo sa misteryosong asul na pintong iyon, ang may sulating kamay na karatula, silid ni Eleanor. Bawal pumasok. Sino si Eleanor?
Bakit nga ba si Romina, isang babaeng halatang marunong sa pag-aalaga ng sanggol, ay namumuhay mag-isa sa gitna ng kawalan, napapaligiran ng buto ng hayop, libro at kagamitang pangagham? Ang panandaliang pananatili ay humaba, lalong lumala ang bagyo at ang mga araw ay naging isang linggo. Na-snow in sina Anita at Paola kasama si Romina. Ang inaakalang pansamantalang bisita ay naging higit pa roon. Mula pa lang sa ikalawang araw, malinaw na sinabi ni Romina, hindi ito isang libreng tuluyan. Sa umaga, iniabot niya kay Anita ang walis at tuwirang sinabi, hindi ako nagpapatakbo ng hotel, lahat may ambag. Maaaring matalas ang pananalita ni Romina, pero kapansin-pansin ang kanyang pasensya sa pagtuturo. Tinuruan niya si Anita kung paano panatilihing buhay ang apoy, pati ang kaibahan ng mga kahoy. Ang pine mabilis at mainit ang apoy, maganda sa mabilisang init. Ang birch mas matagal ang sunog, kailangan mo pareho. Araw-araw may bagong natutunan si Anita. Kapag tulog si Paola, tumutulong siya sa mga gawaing bahay. Napagtanto niyang ang mga kakaibang koleksyon ni Romina ay hindi basta-bastang kalat. Ang mga bato ay geological samples, ang mga tuyong damo ay may lunas, at ang mga buto ng hayop ay mga specimen mula sa Arctic na maingat na pinag-aralan. Lahat ay may silbi. Isa kang siyentipiko? Tanong ni Anita habang naghihiwa sila ng gulay mula sa root cellar. Dati, hanggang ngayon depende kung sino ang tatanungin mo. Sagot ni Romina na may pilyong ngiti. Nagturo ako ng Arctic Biology sa Fairbanks University sa loob ng 20 taon. Umalis para pagtuunan ang sarili kong pananaliksik. Anong klaseng pananaliksik? Pagbabago ng klima. Paano nito naaapektuhan ang mga halaman, hayop, buong ekosistema? 30 taon ko na itong sinusubaybayan. Tugon niya habang tinuturo ang magulong workbench. Dati, daan-daang taon bago may pagbabago. Ngayon, ilang dekada lang, noon walang nakikinig. Ngayon meron na, pero baka huli na. Inabot niya ang isa pang karot kay Anita. Hiwain mo ng mas manipis, mas madaling patuyuin. Sa ika-4 na araw, nagulat si Anita sa tunog ng malakas na pagring, ang satellite phone iyon. Sinagot ito ni Romina. Oo, hindi. Ayos kami? Huwag ka munang pumunta, Thomas. Pagkababa ng telepono, paliwanag ni Romina, si Thomas ang nagdadala minsan ng supplies, maayos na tao, isa sa iilang kaya kong kausapin ng lampas 1 oras. Tinangkang tawagan ni Anita si Mackenzie gamit ang parehong telepono. Mahina ang signal, pero nakuha niyang malaman ang masakit na balita. Ipinagsabi ng kanyang mga magulang na siya'y nasa isang special school. Isang maginhawang kasinungalingan para burahin siya sa kanilang buhay. Kinagabihan, nilagnat si Paola. Kinabahan si Anita, pero kalmado si Romina. Maingat niyang sinuri ang bata. Normal lang ang lagnat sa sanggol. Palatandaan ng pag-aangkop ng katawan, paliwanag niya. Hindi delikado. Reaksyon lang ng sistema. Nagpainit siya ng tubig, nilagyan ng mabangong halamang amoy yerba buena. Nakakabukas yan ng daanan ng hangin, ipalublob mo muna siya ng kaunti. Pagsapit ng umaga, nawala na ang lagnat, namangha si Anita. Umiling lang si Romina. Epektibo ang herbal remedies kung alam mong gamitin. Bago pa nauso ang botika, nabubuhay na ang tao. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Anita ang mga kakaibang ugali ni Romina. Kinakausap niya ang kanyang mga halaman gamit ang Latin na pangalan. Binabati ang mga hayop sa labas, isang fox na tinawag niyang Archimedes at isang uwak na pinangalanan niyang Einstein. Minsan, para siyang may sinasabi na palaisipan. Isang araw, nang sabihing parang nakakulong siya, sagot ni Romina, ang kalayaan ay hindi laging pagwasak ng pader, kundi ang lakas para akyatin ito. At saka siya bumalik sa pagsusulat sa kanyang journal. Sa ilang gabi, naririnig ni Anita si Romina na palakad-lakad para bang kausap ang sarili o isang hindi nakikitang kasama.
Minsan, nakita niya itong nakaupo sa tabi ng bintana bandang 3:00 ng madaling araw, nakatitig sa kalangitan na tinatanglawan ng Northern Lights. Nagkukwento ang liwanag, bulong ni Romina, hindi lumilingon. Noon marunong makinig ang matatanda, nakalimutan na natin. Oo, kakaiba si Romina, pero kapansin-pansin din ang kapayapaan sa piling niya. Masungit kung minsan, pero may kabutihang damdamin. Misteryosa, pero maaasahan. At sa ilalim ng kanyang pangangalaga, namumukadkad si Paola. Unti-unting nawawala ang tensyong dala ni Anita sa loob ng maraming buwan. Tumaba si Paola, mas alerto, isang araw ngumiti siya. Baka utot lang yan, biro ni Anita. Umiling si Romina. Hindi, social smile yan, kilala ka niya, ikaw ang tao niya. Sa 10 araw tuluyan ng tumigil ang bagyo. Pumasok ang sikat ng araw sa mga bintana at tila nagliwanag ang buong kubo. Sa labas, kumikislap ang niyebe na parang dagat ng kristal. Makakarating si Thomas bukas, ani Romina, matapos makinig sa weather radio. May dala siyang pagkain, baka may balita rin. Mabigat ang katahimikan, tapos na ang bagyo, wala na ang panganib. Pero ang kinabukasan ni Anita ay nananatiling hindi tiyak. Wala pa rin siyang ideya kung ano ang susunod. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Paula sa drawer crib na pinalibutan na ng maliliit na railings, lakas loob na tinanong ni Anita ang matagal na niyang gustong itanong. Tumingin siya sa maraming notebook na nakakalat sa lamesa ni Romina. Pwede ko bang itanong tungkol sa mga journal mo? Isang buong estante sa loob ng kubo ang puno ng mga journal, makakapal na aklat na may balat na gawa sa balat ng hayop, at ang mga gulugod ay may nakasulat na petsa mula dekada na ang nakalilipas. Tinitigan iyon ni Anita puno ng pag-uusisa. Lahat ba yan ay research journals mo? Tanong niya. Abala si Romina sa pagniniting ng makulay na sinulid na nag-iiba ng kulay bawat ilang pulgada. Tumango siya. Bahagya. Mga obserbasyon, tala, saloobin, datos. Sagot niya. Naitala ko na ang lahat ng nangyayari sa lupang ito mula pa noong 1983, pagbabago ng panahon, mga halaman, mga hayop na nakita. Nagatubili si Anita saka nagtanong, pwede ko bang tingnan ng isa? Tumigil sa pagniniting si Romina, tumango siya sabay dagdag, yung mga berdeng takip scientific, ang kayumanggi personal, doon ka lang sa berde. Maingat na pumili si Anita ng isang berdeng journal. Sa loob nito, nakita niya ang mga pahinang may maayos na sulat kamay, detalyadong guhit ng mga lokal na halaman, graph ng temperatura at tala ng lagay ng panahon. Napakadetalye na parang tula. Ang galing nito, ani Anita, humahanga. Dapat ipopublish mo to. Tumawa si Romina, tuyot ang tawa. Ginawa ko na, ilang taon din. Mga research paper, scientific journal. Tapos tumigil na ako. Bakit? Nagkibit balikat siya. Napagod ako sa laro ng akademya. Politika, kayabangan, puro pahintulot. Dapat ang agham ay paghahanap ng katotohanan. Hindi paghabol sa papuri o pondo. Nagpatuloy ang pag-click ng kanyang mga karayom sa pagniniting. Dito, walang sinuman ang boss ko, lupa lang, pero tunay pa rin ang research, tapat pa rin. Nagbukas si Anita ng ilang pahina pa at napahinto sa isang detalyadong guhit ng isang bihirang bulaklak. Napakaganda nito. Hindi ko alam na marunong gumuhit ang mga siyentipiko ng ganito. Noon, sabi ni Romina, ang mga siyentipiko ay mga artista rin, sina Da Vinci, Audubon, Darwin. Hindi nila pinaghiwalay ang sining at agham, pareho lang yan, mga paraan para mas malinaw nating makita ang mundo. Nakalimutan na lang natin. Habang ibinabalik na ni Anita ang journal sa estante, napatingin na naman siya sa maliit na asul na pinto. Ito na lang ang tanging bahagi ng bahay na hindi pa niya naipapasok. Matagal na siyang pinipigilan ng karatula, pero lumalaki na ang kanyang kuryosidad. Romina, mahinahon niyang tanong. Alam kong hindi ko dapat itanong pero yung silid na yon,
Si Eleanor ba ay malapit sa'yo? Parang bumaba ang temperatura sa loob ng kubo. Tumigil si Romina sa gitna ng tahi. Tumigas ang kanyang ekspresyon. Tama ka, aniya, malamig ang boses. Hindi mo yun dapat pakialaman. Tumayo siya, inilapag ang ginagawang niniting at tumungo sa sariling silid. Siguraduhing nakaayos ang apoy bago matulog. Mahigpit niyang isinara ang pinto, iniwang tahimik at puno ng pagsisisi si Anita. Kinabukasan, nanatili ang tensyon. Maayos ang kilos ni Romina pero malayo ang loob. Nakatuon siya sa paghahanda para sa pagdating ni Thomas, habang si Anita na may pilit umiwas sa daan. Inaalagaan si Paula at pinapanatili itong tahimik. Bandahuli ng umaga, narinig nila ang mababang ugong ng makina. Sumilip si Anita at nakita ang isang snow machine na papalapit. May dalang sled na puno ng supply. Ang driver, balot sa makakapal na damit, ay huminto sa tapat ng kubo. Hindi ganon ang inasahan ni Anita kay Thomas. Isa siyang katutubong lalaking Alaskan, nasa edad 50, may mabait na mata at kalmadong presensya, kabiyak ng personalidad ni Romina. Kayo pala ang mga bisita na nabanggit ni Romina, bati niya ng mainit, habang inaalis ang kanyang gloves. Thomas Cascais, nagtuturo ako sa high school sa bayan pag hindi ako naghahatid ng supplies sa mga matitigas anggulong nakatira sa bundok. Matigas ang ulo ka dyan, sabat ni Romina, pero humingi ka ng kape, ngiti niya sabay abot ng isang bag. 2 libra, dark roast, may dala pa akong isa pa. Mula sa kanyang backpack, inilabas niya ang isang maliit na stuffed toy na polar bear. Galing sa asawa ko, pinilit niya para sa baby. Si Paula, komportabling nakalagay sa carrier na si Romina mismo ang tumahi, ay tuwang-tuwang nakatitig sa laruan. Magaling ang panlasa ng asawa mo, sabi ni Anita, natutuwa. Salamat po. Habang iniaayos nila ang mga supply, napansin ni Anita kung gaano kaayos ang kilos ni Romina at Thomas. Parang hindi na kailangan ng salita. Kabisado na ang galaw ng isa't isa, halatang matagal na silang magkaibigan. Kalaunan, sabay-sabay silang uminom ng kape. Ayon kay Romina, medyo disente na. Nagkwento si Thomas ng balita mula sa bayan. Grabe yung bagyo, ani niya. Malawak ang pagkawala ng kuryente, may mga bahay na napinsala. Sarado pa rin ang mga paaralan. Ginawang emergency shelter ang community center. Tumingin siya kay Anita. May mga resources sila roon kung gusto mong pumunta kasama si baby. Nabingi ang katahimikan. Bago pa makapagsalita si Anita, nagsalita agad si Romina. Dito sila titira. Hindi nila kailangan ng shelter o ibang tao na mang-uusisa. Tumaas ang kilay ni Thomas at napangiti ng bahagya. Napakabait mo naman, Romina. Hindi yan kabaitan, sagot niya. Praktikal lang, may puwang ako. Tinutulungan niya ako at mabait ang bata. Naramdaman ni Anita ang bugso ng pasasalamat, pero kasunod nito ang isang damdaming mahirap ipaliwanag, kawalang katiyakan. Ano ngayon? Ano ang susunod? Tapos na ang bagyo, pero ang kanyang buhay ay puno pa rin ng mga tanong. Inalok sila ni Romina ng matutuluyan. Walang kondisyon, walang tanong. Pero hindi na iwasang itanong ni Anita sa sarili. Ito ba talaga ang tamang lugar para kay Paola? Isang liblib na kubo sa gitna ng Alaskan wilderness. Pinapatakbo ng isang may edad ng kakaibang babae. Hindi ito ang klasing buhay na iniisip ng karamihan para sa isang sanggol. At gayon paman, sa 10 araw nilang naroon, lalo pang gumanda ang kalagayan ni Paula. Mas malusog siya, mas alerto, mas masigla kaysa dati. Sa totoo lang, mas marami pang natutunan si Anita tungkol sa totoong pagiging ina mula kay Romina kaysa sa lahat ng librong palihim niyang binasa noon. At si Romina, kahit brusko at tuwiran, ay may tagong kabaitan, tahimik ngunit malalim. Nag-alinlangan si Anita tapos mahina niyang sinabi, "Kung sigurado po kayong hindi kami istorbo,
Nagpapasalamat kami kung makakapagtagal pa ng kaunti hanggang makabuo ako ng totoong plano. Tumangulang si Romina na parabang sapat na yon para sa kanya. Habang inaayos ni Romina ang mga supply, nilapatan ni Thomas si Anita. Hindi basta-basta nagpapapasok ng tao si Romina, bulong niya. May nakita siguro siya sa iyo at sa anak mo. Napakabait niya, tugon ni Anita. Matapang siya pero mabait. Bahagyang ngumiti si Thomas. Marami na siyang pinagdaanan, kaya naging matalim at marahil matigas ang ilang bahagi ng puso niya. Pero nagmamalasakit pa rin siya. Magtiwala ka lang. Tumitig siya sa asul na pinto, saka muling tumingin kay Anita. May mga lumang sugat dito sa kubo. Pag-alis ni Thomas, nangakong babalik sa loob ng 2 linggo, bumalik ang kubo sa dating ritmo. Pero may nabago. Mas intensyonado na ang mga turo ni Romina. Hindi lang ito tungkol sa araw-araw, kundi kung paano mabuhay ng matatag at mapag-isa. Itinuro niya kay Anita kung paano kilalanin ang mga nakakain na halaman. Ang kaalaman, sabi niya, ay isang bagay na hindi mananakaw sa iyo. Maaring mawala ang pera, bahay o mga tao, pero ang alam mo, mananatili. Habang lumalalim ang Disyembre at papalapit ang Kapaskuhan, naramdaman ni Anita ang isang bagay na hindi niya inaasahan, ginhawa. Unti-unting naging tahanan ang kubo. Oo, namimiss niya ang ilang bahagi ng dating buhay. Mainit na shower, internet, paboritong merienda, pero hindi niya namimiss ang kaba, ang guilt, o ang pressure na maging isang taong hindi naman siya talaga. Dito walang maskara. Walang pakialam si Romina sa itsura o husga. Pinapahalagahan niya ang katapatan, pagsusumikap at kagalingan. Kapag nagkamali si Anita, itinatama siya. Kapag nagtagumpay, tinatanggap ni Romina ng tahimik, isang tango o isang simpleng magaling. Hindi ito ang klaseng buhay na pinangarap ni Anita para kay Paula. Hindi ito tradisyonal ni maayos. Pero sa mga sandaling tahimik sa gabi habang kumikislap ang Northern Lights sa langit at si Paula ay ligtas at mahimbing na natutulog, nararamdaman ni Anita ang isang bihirang bagay, kapayapaan. Nagkwento si Romina tungkol sa kanyang mga paglalakbay sa Arctic, puno ng pakikipagsapalaran, pananaliksik at tahimik na pagkatuto. Ngunit palaging nariyan sa isang sulok ang asul na pinto, nakasara, walang kasagutan. Hindi pa rin alam ni Anita kung sino si Eleanor, pero damang-daman niya ang bigat ng pangalang iyon sa bawat anino ng kubo. Lumipas ang panahon, lalong lumalim ang niyebe. Sa labas ay naging yelo at kristal ang paligid, habang sa loob ng kubo ay may pormang ritmo. Sumapit ang 18 kaarawan ni Anita na simple lang. Isang maliit na cake na tila mahika ni Romina at isang card na may bakas ng paa ni Paula. Kulay asul ang tinta. Patuloy ang pagbisita ni Thomas. Dala ang mga gamit at balita mula sa bayan. Minsan ay nagtatagal siya para maghapunan, kwento ng mga estudyante o ng komunidad. May magandang programa para sa batang magulang sa eskwelahan, aniya. May mga estudyanteng nag-aaral habang may anak. Nagulat si Anita, noon pa niya balak magkolehiyo. Bago si Paula, magaling siyang estudyante, puno ng pangarap. Pero lahat ng iyon ay naglaho nang lumabas ang positibong linya sa pregnancy test. Paano yun mangyayari? Sabi niya, wala akong tutulong, hindi ko alam kung pwede akong magpatala ng walang guardian. Nagtinginan sina Thomas at Romina, isang titig na hindi niya maipaliwanag. Laging may paraan, malumanay na sagot ni Thomas. Kung gusto mo talaga. Nagpatuloy ang usapan pero hindi na nilisan ng ideya si Anita. Baka hindi pa tapos ang pangarap, baka nakapos lang. Pagdating ng Enero, dumating ang pinakamatinding lamig. Hirap na hirap ang generator. Laging binabantayan ito ni Romina. Ina-adjust ang mga knob, sinisilip ang langis, at pinakikinggan ang mga ugong nito na tila naiintindihan lang niya. Kapit ka lang, iha, bulong niya sa makina. Kaunting linggo na lang.
Pero isang gabi, bumagsak ang temperatura sa lampas -30 degrees Celsius. Umubo ang generator at tuluyang namatay. Kalmado si Romina. Inaasahan ko na to, anya habang kinukuha ang dagdag na kumot. Dito tayong lahat matutulog sa tabi ng kalan. Mainit naman hanggang bukas. Aayusin ko yan bukas ng umaga. Inilatag nila ang mga kutsyon sa gitna ng silid. Inutusan ni Romina si Anita na hanapin pa ang mga kumot sa baul, sa ilalim ng kama niya at sa banyo. Si Paula, nakabalot ng mahigpit sa tabi ng kalan, ay mahimbing na natutulog habang naghanap si Anita. May mga makakapal na quilt sa baul at dali-dali niyang kinuha iyon. Sa kabinet ng banyo, may mga tuwalya pero kulang sa init. Pagkatapos, naalala ni Anita ang isang kahoy na chest sa kwarto ni Romina. Hindi pa niya ito nabubuksan. Dahil sa matinding pangangailangan para sa init ng sanggol, marahan niyang binuksan ang takip. Sa loob ay may mga wool blanket, pero sa ilalim ng mga ito, may nakita siyang iba. Isang leather-bound na aklat. Hindi ito katulad ng mga journal na bukas sa estante. Iba ito, mas luma, mas mabigat, at walang pamagat sa pabalat. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Anita, may nakita siyang mahalaga, isang bagay na pribado, isang bahagi ng kwento ni Eleanor. Habang kinukuha ni Anita ang mga kumot mula sa loob ng baul, may gumalaw sa ilalim ng kanyang kamay. Isang leather-bound na aklat ang lumundag at bumukas, hindi sa pahina kundi sa gitna nitong hinukay. Sa loob, nakatago, may isang maliit na susi na gawa sa tanso. Nakataling lasong asul sa paligid nito, parang alaala. Napatigil si Anita, kabog ang dibdib. Hindi na niya kailangang itanong kung anong pintuan ang binubuksan nito. Alam na niya, dapat ay isinara na lang niya ang baul, kinuha ang kumot at umalis. Dapat ay iginalang niya ang hangganang itinakda ni Romina. Pero matagal nang tinutukso ng misteryo ng asul na pinto ang kanyang isip. At ngayon, literal nang hawak niya ang sagot, mas malakas na ang kuryosidad kaysa sa pag-iingat. Bitbit ang susi at ang mga kumot, bumalik siya sa silid. Si Romina ay nakaluhod sa harap ng kalan, tahimik na naglalagay ng mga troso. Nakita ko to sa baul sa kwarto mo, sabi ni Anita, inilapag ang mga kumot. Titingnan ko rin yung storage closet. Isang kalahating katotohanan para lang makalapit sa pinto ng bawal. Bitbit ang flashlight, nagtungo siya sa makipot na pasilyo. Sumalubong sa kanya ang bughaw na pintura, parang nagliliwanag sa sinag ng liwanag. Ang karatulang "Keep Out" ay tila isang babala na sinasadyang balewalain. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang ipasok ang susi. Madali itong umikot, parang bagong gamit, alaga, kahit pilit na pinagsasara. Tumunog ang pinto. Sa loob ay isang nursery, tila natulog sa panahon. Pinturang dilaw sa mga dingding, guhit ng kagubatan, may mga hayop sa gitna ng mga puno. Sa gitna ng silid, isang crib na gawa sa kahoy, tinakpan ng quilt na may patchwork. Nakapaligid ang mga stuffed toys, tila mga tahimik na tagapagbantay. May rocking chair sa isang sulok, may nakapatong na Afghan na yari sa kamay. May istanting puno ng lumang librong pambata. Sa changing table, naroon pa rin ang dilaw na diaper, pinong damit, at gamit na tila hindi ginagalaw sa loob ng dekada. Parang lumakad si Anita papasok sa nakaraan. Lumapit siya sa dresser na may mga larawang nasa silver na frame. Itinaas ang flashlight. Pinakamalaki ang larawan ni Romina, mas bata, marahil nasa edad 30, yakap ang isang bagong silang na sanggol. Pagod ang kanyang mga mata, ngunit ang mukha ay puno ng tuwa. Isang Romina na hindi pa nakita ni Anita. Eleanor, mahina niyang bulong, parang kasagutan sa matagal ng tanong. Oo, Eleanor. Napatigil si Anita. Halos mabitawan ang flashlight. Nasa may pintuan si Romina. Ang mukha niya'y hindi galit. Mas masakit pa roon, kalungkutan. Patawad po, garalgal ang tinig ni Anita, pero tinaas ni Romina ang kamay. Tapos na yon, mahina niyang sabi.
Pumasok siya sa silid na parang pumapasok sa isang dambana. Hinaplos ang gilid ng crib, inayos ang stuffed bear, tinuwid ang kumot sa silya, mga kilos ng pamilyar na pagmamahal. May anak ka pala, mahinahong sabi ni Anita. Tumango si Romina, kinuha ang larawan mula sa dresser. Eleanor Grace Callahan. Ipinanganak noong Hulyo 14, 1986, 7 libra, 3 oras ng labor. Nag-iba ang tono niya, hindi na matalim kundi malambing, tila hangin ng alaala. May mata siya na parang sa akin, ngiti ng ama niya, pero hindi niya yun kailanman nakita. Hindi ko dapat pumasok dito, ulit ni Anita. Ngayong mas damang-dama niya na ang bigat ng ginawa. Tama ka, hindi mo dapat ginawa, sagot ni Romina habang nauupo sa rocking chair. Pero siguro ito na ang oras. Ang mga lihim, hindi habang buhay na natatago. Umaangat din sila parang bula sa ilalim ng yelo. May narinig na mahina mula sa main room, si Paula. Nag-alinlangan si Anita. Silipin mo siya, sabi ni Romina. Siguraduhing mainit pa siya. Susunod ako. Bumalik si Anita sa main room. Mahimbing pa rin si Paula, balot sa mga kumot. Nagdagdag siya ng troso sa apoy at naghintay. Lumabas si Romina, hawak pa rin ang larawang nasa silver frame. Naupo siya sa kutsyon, malapit sa kalan, tila mas matanda kaysa kailanman. 34 ako noon, panimulan niya, walang tanong, walang hinihintay. Nasa universidad, summer nasa field, taglamig, nagtuturo at nagsusulat ng pananaliksik. Unti-unting nabubuo ang pangalan ko. Diretsyong kwento, parang textbook, pero dama sa bawat salita ang pusong humahapdi. Hindi ako kasal, hindi ko rin balak, pero gusto ko ng anak. Alam ko ang panganib, sa personal, sa propesyon, pero gusto ko pa rin siya. Tumingin siya kay Anita. Noong dekada 80 ito, ang pagiging single mother ay hindi katanggap-tanggap, lalo na sa akademya, iskandalo, kawalan ng direksyon, sabi nila. Hindi nagsalita si Anita. Nakinig siya dahil ang kirot ni Romina ay hindi pa tapos. Buhay pa ito, nakabitin pa sa pagitan nila. Sa mga panahong iyon, mahina ang sabi ni Romina, patuloy pa ring ipinaglalaban ng mga babae ang karapatang seryosohin sa larangan ng agham. Magkaanak ng walang asawa, para ka nang nag-suicide professionally. Tahimik na tumango si Anita, mahinang tinig ang sumunod. Kaya, anong ginawa mo? Tumingin si Romina sa apoy, sandaling nag-isip. May isang kasamahan ako, magaling na botanist. Magkaibigan kami. Sandali lang. Nang nabuntis ako, malinaw ang sinabi niya. Hindi siya interesado maging ama. Ayos lang yon. Hindi ko sinabi sa kahit kanino kung sino ang ama. Hindi sa universidad, hindi sa mga kaibigan. Nagsuot ako ng maluluwag na damit. Tinapat ang fieldwork sa huling buwan ng pagbubuntis. Hinaplos niya ang gilid ng litrato sa kanyang mga kamay. Sa 8 buwan, nagsabatikal ako. Kunwari, magsusulat ng libro. Pumunta ako rito, sa kubong ito. Pag-aari ito ng lolo ko, inayos ko, binuo ang nursery. Binasa lahat ng pwedeng mabasa tungkol sa panganganak. Determinado akong maging handa. Saglit siyang ngumiti, halos hindi halata. Tapos isang malamig na gabi ng Hulyo, isinilang si Eleanor. Nagulat si Anita. Nanganak ka dito, mag-isa? Tumango si Romina. Hindi siguro iyon ang pinakamatalinong desisyon ko, pero matigas ang ulo ko noon. Akala ko kaya ko ang lahat, pero mula sa unang kirot ng labor, itinama na niya ako. May mga puwersang hindi mo pwedeng kontrolin, kailangan mong magpasakop. Tumunog ang apoy, pumutok, at kumalat ang apoy pataas sa chimney. Sa labas, humihiyaw ang hangin sa yelo, tila nakikiramay sa kanyang kwento. 3 taon kaming perpekto, patuloy ni Romina, banayad ngunit buo ang tinig. Tumanggap ako ng posisyon sa isang maliit na kolehiyo na walang maraming tanong. Sabayan kami tuwing weekdays, dito tuwing weekends. Muling sumilay ang ngiti niya. Si Eleanor ay
Kamangha-mangha, nagsalita ng buo bago mag-2 taon, nakikilala niya ang mga huni ng ibon, kayang pangalanan ng mga halamang Arctic mula sa alaala. Matalino siya, mausisa at huminto ang kanyang tinig. May panginginig. Naramdaman ni Anita ang bigat sa bawat salitang isusunod. Sa taglamig na yon, dito kami nagpasko. Dumating ang bagyo, kasing tindi ng dumaan sa inyo ni na Paula. Nagkatrangkaso si Eleanor, mabilis ang lumala, lagnat, nahihirapang huminga. Ginawa ko ang lahat, paligong malamig, mga halamang gamot na naipon ko. Mabilis ang paghinga ni Romina, putol ang linya ng telepono, nabaon sa yelo ang kalsada. Pagsapit ng 3 araw, hingal na siya. Binalot ko siya, dinala sa truck, sinubukang bumaba papuntang bayan. Malayo na ang tingin ni Romina ngayon, nakalubog sa alaala. Nakarating kami ng 5 milya bago kami inabutan ng niyebe. Niyakap ko siya, inawitan, at unti-unti siyang nawala bago dumating ang tulong. Tahimik, mababaw ang hininga ni Anita, mabigat ang katahimikan sa loob ng kubo, puno ng lungkot. Pasensya na po, mahina niyang sabi, hinahaplos ang dibdib. Napatingin siya kay Paula, mahimbing, ligtas, at nanginig siya sa isiping maaari rin itong mawala. Pneumonia raw, dagdag ni Romina, parang binabasa mula sa report. Pinalala ng congenital heart defect na hindi ko alam na meron siya. Sabi nila, kahit umabot ako ng ospital, wala rin daw magagawa. Tumingin ulit siya sa larawan. Pero alam ko na mali ang desisyon ko. Dapat hindi kami umalis sa bayan. Dapat humingi ako ng tulong. Hindi, mariing sabi ni Anita. Hindi mo alam. Ginawa mo ang lahat. Tumingala si Romina, matalim ang mga mata. Ginawa ko ba talaga o pinili ko ang pag-iisa para iwasan ang panghuhusga? Inuna ko ba ang pride kaysa sa kaligtasan ng anak ko? Nanginginig ang tinig niya. Akala ko mas matalino ako sa mundo. Hindi pala. Tumalikod siya. Pagkatapos ni Eleanor, iniwan ko na lahat. Karera ko, pananaliksik, lahat. Dito ako nanatili. Hindi ko ginalaw ang silid. Hindi ko binanggit ang pangalan niya. Hindi na ako halos nakipag-usap kahit kanino. Anong nagbago? Mahina, ngunit taos-pusong tanong ni Anita. Tumingin si Romina sa apoy. Oras, sagot niya. At si Thomas, lahi nila matagal nang narito. Isang taglamig, nakita niya akong halos gutom na. Simula noon, hindi na siya tumigil. Dinalhan niya ako ng gamit, hindi niya hinayaang mawala ako. Tahimik, parang ang mundo rin ay nakikinig. Kalaunan, bumalik ako sa trabaho. Pananaliksik, pero sa sarili kong paraan. Dokumentado ko ang pagbabago sa klima, ang paggalaw ng lupang ito. Nagkaroon ako ulit ng layunin. Pero hindi ko kailanman binuksan ang pintong iyon. Hindi ko siya muling binanggit hanggang ngayong gabi. Maingat na inilapag ni Romina ang silver-framed na larawan sa mesa sa tabi niya. Kumikislap ang apoy, sumasayaw sa mukha ng isang inang minsang yakap ang lahat ng minamahal niya. Lumapit si Anita at marahang inilapat ang kanyang kamay sa kamay ni Romina. Sa kanyang pagtataka, hindi umiwas ang nakatatandang babae. Baka siya ang nagpadala sa amin sa iyo, mahinang sabi ni Anita. Baka itinadhana talaga na magkita tayo. Kumikislap ang mga mata ni Romina. Sa isang saglit, ang kanyang karaniwang pagiging makasyensya ay tila sumalungat sa ibang damdamin. Isang bagay na kahawig ng pag-asa. Hindi ako naniniwala sa tadhana, sagot niya, ngunit kulang sa dating tiyak ang kanyang tinig. Bakit mo kami pinatigil nung gabing iyon? Tanong ni Anita. Pwede ka namang dumiretso lang. Hindi agad sumagot si Romina. Tinitigan niya ang apoy na parabang nandoon ang katotohanan. Nang makita ko kayo, nasa gitna ng niebe, hawak-hawak si Paula para akong tumingin sa mas batang bersyon ng sarili ko. Isang dalagang babae, nag-iisa, may dalang sanggol, humaharap sa mundong imposibleng pagtagumpayan. Tumigil siya sandali. Hindi ko nailigtas ang anak kong babae, pero siguro baka na nga dinala ka niya sa akin.
para matulungan kong mailigtas ang sa iyo. Nangibabaw sa katahimikan ang kanyang mga salita, marupok ngunit makapangyarihan. At tila ayon sa takdang panahon, gumalaw si Paula, gumagawa ng munting tunog ng gutom, tanda ng pagising. Painitan ko ang gatas, sabi ni Romina. Tumayo na may magaan na kilos. Nawala ang matinding sandali, ngunit may malalim na pagbabagong naganap. Gabi ring iyon habang nakapaligid silang tatlo sa wood stove, si Paula ay nakadantay sa gitna nila. Naramdaman ni Anita ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang pakiramdam ng pagiging kabilang, isang dalagitang ina, isang siyentipikong nagluluksa at isang sanggol na isinilang sa gitna ng kawalang katiyakan. Paano nga ba sa kabila ng lahat, naging tama silang magkakasama? Ano na ang susunod? Mahina ang tanong ni Anita, ngunit mabigat ang laman kaysa sa tanong ukol sa plano ng bukas. Bukas, aayusin ko ang generator, payak na sagot ni Romina. Pagkatapos niyon, tumigil siya. Pipili tayo ng mas magagandang hakbang kaysa sa mga pinili ko noon. Hindi man iyon isang pangako, ngunit para bang ganoon na rin. Habang unti-unting nadadalaw ng antok si Anita, pinainit ng apoy at katahimikan, dahan-dahang bumalik ang pag-asa sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, mula nang malaman niyang buntis siya, hindi na saradong pinto ang hinaharap. Sa ibabaw ng kabin, sumasayaw ang aurora, berde at lilang belo sa kalangitan, nagniningning sa bubong kung saan nagtagpo ang tatlong kaluluwa. Dumating ng dahan-dahan ang tagsibol sa Alaska, alanganin sa pagitan ng natutunaw na niyebe at mga unang usbong. Nagising ang kagubatan, nagbalik ang mga ibon at dahan-dahang humaba muli ang araw. Sa mga buwang iyon ng pagbabago, nagbago rin ang kabin. Tapat sa kanyang salita, inayos ni Romina ang generator. Pero pagkatapos ay gumawa siya ng hindi inaasahan. Kung mananatili kayo hanggang tagsibol, anya isang umaga, kailangan nating mag-adjust ng maayos. Napatingin si Anita mula sa pagpapadede kay Paula, nagulat. Ayokong makagambala pa kaysa sa dati. Iwinaksi ni Romina ang kamay. Pwede na ang crib sa drawer noon sa emergency, pero hindi na iyon para sa lumalaking sanggol. Ipinakita niya ang isang papel, guhit kamay na disenyo ng isang tunay na crib. May kahoy na ako. Si Thomas na lang ang magdadala ng mga gamit. Nagsimula sa maliit na proyekto pero tuluyang nabago ang buong kabin. Gumawa si Romina ng maayos na crib, pinalitan ng makitid na daybed ni Anita ng tunay na kama. Naglaan pa siya ng isang sulok bilang play area ni Paula, may sariling activity mat na pang-develop ng sanggol. At marahil ang pinakamakabuluhan, ang asul na pinto ng silid ni Eleanor ay nanatiling bukas. Hindi niya binuwag ang nursery, hindi niya inalis ang mga gamit o pininturahan ng dingding, pero hindi na niya ito tinrato bilang nakapirming sandali. Minsan ay makikita siya ni Anita sa rocking chair, tahimik na hawak ang isa sa mga laruan ni Eleanor. Hindi na may pighati, kundi may banayad na alaala. 35 na sana siya ngayong taon, sabi minsan ni Romina. Nagtataka ako kung ano na sana siya ngayon, baka siyentipiko o baka iba. Kwento mo siya sa akin, mahinang sabi ni Anita. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, ginawa ito ni Romina. Isinalaysay niya ang unang mga salita ni Eleanor, ang kanyang tawa at ang kanyang pagkahilig sa pagbubukod ng mga pinikon ayon sa laki. Sa bawat kwento, muling nabuhay si Eleanor, hindi lang isang pangalan sa likod ng saradong pinto, kundi isang batang labis at walang hanggang minahal. Habang lumalambot ang lupa, ganun din ang pag-iisip ni Anita. Noon, ang tanging layunin ay makaligtas sa taglamig. Pero ngayon, mabilis ang paglaki ni Paula, mas mausisa, mas mulat sa paligid.
Kakailanganin niya ng mga kaibigan, doktor at kinabukasan. At si Anita gusto pa rin niyang tapusin ang pag-aaral, magtayo ng isang bagay na pangmatagalan. Si Thomas ay naging di inaasahang gabay. Sa tuwing bumibisita, hindi lang gamit ang dala, kundi mga posibilidad. 2 linggo na lang at magsisimula na ang semester, sabi niya isang hapon ng Abril. Kung interesado ka, matutulungan kitang tapusin ang huling taon mo. Halo ito ng online at ilang araw sa paaralan. Pwede kitang ihatid, nag-alinlangan si Anita. Pwede ba yun? Wala akong papeles, record. Ako na ang bahala sa mga abala, nakangiting sagot ni Thomas. 20 taon na akong guro. Alam ko ang pasikot-sikot. Si Paula, tanong ni Anita, kanino ko siya iiwan habang nasa klase ako? Tumingin si Thomas kay Romina na kunyaring walang naririnig habang nagsusulat sa journal. Pakiramdam ko may voluntaryong tagabantay ka na. Kinagabihan, matapos maihiga si Paula, naupo si Anita kay Romina, kabado. Walang kasiguraduhan. Inaasahan niyang kukontra ito o kahit man lang ilahad ang mahabang listahan ng mga alalahanin. Inihanda na ni Anita ang sarili para sa isang mahirap na usapan, ngunit ikinagulat niya ang tugon ni Romina. Panahon na para seryosohin mo ang edukasyon mo, sabi nito habang patuloy na sumusulat sa journal. Mahalaga ang pagpapalaki ng anak, pero mahalaga rin ang kaalaman. Talaga bang handa kang bantayan si Paula habang nasa paaralan ako? Tanong ni Anita. Halos hindi makapaniwala na ganun lang kasimple. Sa wakas ay tumingin si Romina, payapa pero matatag ang kanyang ekspresyon. Pinanood kita nitong mga nakaraang buwan. Mabuti kang ina, mapagmalasakit, matiyaga at matalino, pero matalas din ang isipan mo. Sayang kung hindi mo gagamitin yon. Isa iyon sa mga pinakatuwid at taos-pusong papuri na ibinigay ni Romina sa kanya. Naramdaman ni Anita ang kaunting pagka-proud na agad sinundan ng pagdagsa ng mga alalahanin. Pero wala pa akong legal na guardianship. Wala ring health insurance si Paula, walang school records, ni birth certificate ko, wala ako. Papeles, ani Romina, iwinasiwas ang kamay. Kalokohan ng burokrasya, laging may paraan kung maayos ang plano. At sa pagtataka ni Anita, totoo nga iyon. Sa tulong ni Thomas, nakipag-ugnayan sila sa isang abogado sa Anchorage na dalubhasa sa mga usaping pampamilya. Matapos ang isang masusing tawag, nagsimulang mabuo ang plano. Anita, dahil 18 ka na, paliwanag ng abogado, may legal kang autonomiya. Pero kung magtalaga ka ng pansamantalang guardian, isang taong maaaring kumatawan para sa iyo sa usaping edukasyon at medikal, mas magiging madali ang lahat. Hindi nag-alinlangan si Romina, ako na aniya, hanggat kailangan niya. Sumunod ang mabilis na galaw ng mga pangyayari. May ilang dokumentong nakuha sa formal na paraan. Ang iba, hindi gaano. Bumalik ni Anita sa bahay ng kanyang pagkabata isang hapon habang nasa trabaho ang kanyang mga magulang. Nandoon pa rin ang ekstrang susi sa ilalim ng huwad na bato sa porch. Nakapasok siya. Parang panaginip, mas maliit ang bahay kaysa sa naalala niya. Wala itong buhay. Kinuha niya ang kanyang birth certificate, school records at ang baby book na sinimulan niya para kay Paula. Pero habang paalis na, napansin niya ang isang family photo sa ibabaw ng fireplace. Wala na ang mukha niya. Pinutol, para bang hindi siya kailanman naging bahagi ng pamilya. Masakit iyon, ngunit may iniwan siyang kapalit, isang nakatiklop na larawan ng sonogram ni Paula. Inilagay niya ito sa puwang kung saan dati naroon ang kanyang mukha. Hayaan silang maalala kung sino ang pinili nilang kalimutan. Pagsapit ng Mayo, nakahanda na ang lahat. Si Romina ay legal na tagapag-alaga ni Anita para sa layunin ng paaralan kahit papaano, at naka-enroll na si Anita sa hybrid program ng lokal na high school.
Hindi ito pangkaraniwan, pero sa suporta ni Thomas at pag-unawa ng paaralan, naging posible ito. 3 beses kada linggo sinusundo siya ni Thomas. Dumadalo siya sa mga pangunahing klase, tinatapos ang mga takdang aralin at nakakauwi sa hapon. Sa ibang araw, nag-aaral siya sa bahay, kasama si Romina bilang di inaasahang tutor. Luma na ang textbook na ito, komento ni Romina isang araw habang binubuklat ang libro sa biology. 5 taon nang luma ang datos. Heto, gamitin mo ito. Iniabot niya ang ilang makakapal na aklat mula sa kanyang personal na koleksyon. Hindi porket nag-aaral ka sa bahay ay dapat kontento ka na sa mababang kalidad. Samantala, lalo pang namulaklak si Paula sa ilalim ng pangangalaga ni Romina. Mula sa babaeng nagluluksa, naging isa siyang mapagmalikhain, masigasig at masayahing tagapag-alaga. Gumagawa siya ng laruan mula sa mga natural na bagay. Binabasa ng malakas ang mga journal sa agham na parang kwento sa gabi at isinasama si Paula sa expeditions sa paligid ng property. Nagtuturo ka ng photosynthesis sa isang 7 buwang gulang? Tanong ni Anita isang hapon pagkagaling sa paaralan. Maagang pagkatuto ay nagpapalakas ng neural development. Sagot ni Romina, walang emosyon. Bukod pa riyan, mukhang gusto naman niya ang mga kulay. At totoo nga, nakatingin si Paola na may paghanga, inaabot ng kanyang maliliit na daliri ang dahong hawak ni Romina, habang ang mga matay nagniningning ng pagkamangha. Nang lumapit ang tag-init, dumating na rin ang final exams at kasabay nito ang isang mahalagang pasya. Nakapasa si Anita kahit kapos pero nagtagumpay siya. At ngayon, kailangan na niyang pumili kung ano ang susunod. Mauubos na rin ang bisa ng pansamantalang guardianship. Papalapit na ang deadline sa kolehiyo. Ang tanong ng kung saan pupunta at sino siya bilang tao ay lalo't lalong bumibigat. Isang ginintuang gabi ng Hunyo, nakaupo silang dalawa sa porch. Nakababa ang araw sa gilid ng kalangitan, nagbibigay ng mahabang aninong kulay rosas sa kagubatan. Kailangan mo nang magpasya, sabi ni Romina, nakatitig sa langit. Sa susunod na buwan ang deadline ng aplikasyon sa community college. Inalog ni Anita si Paula sa kanyang kandungan. Pinag-iisipan ko, pag-amin niya. Parang imposibleng pumasok sa kolehiyo ngayon. Pero hindi rin naman pwedeng dito lang palagi sa cabin. Bakit hindi? Tanong ni Romina. Napakadilat si Anita. 3 henerasyon ng pamilya ko ang tumira dito. Pwede ring tumira ang sayo. Bumigat ang katahimikan sa hangin tulad ng lawak ng kalangitan sa itaas. Pagkatapos ay nagdagdag si Romina, parang nahihiya. May programa ang universidad sa Fairbanks para sa mga estudyanteng may anak. May pabahay, may daycare, may flexible na schedule. Pwede mong pag-aralan ang kahit ano, biology, environmental science, kung ano man ang tumatawag sa iyo. Ipinakita niya ang malawak na kalikasan sa ibaba nila. Mananatili ito rito, tuwing weekend, tuwing holiday. Tinitigan siya ni Anita, ibig mo bang sabihin, gusto mo kaming manatili, tuluyan? Mukhang hindi komportable si Romina, parang mahirap para sa kanya aminin. Ang ibig kong sabihin, may mga pagpipilian ka, hindi ka nakatali, at isa ito sa mga iyon. Iniabot niya ang sobre, dumating ito kahapon para sa iyo. Unang sulat na natanggap ni Anita sa cabin. Nakalagay ang pangalan niya, sulat kamay ni Mackenzie. Sa loob ay may liham. Nagsabi na rin sa wakas ang mga magulang mo, sulat ni Mackenzie. Hindi nila kagustuhan. May nakakita sa inyo ni Paula sa grocery, taga-simbahan. Tumawag ang nanay mo sa akin, umiiyak, nagtatanong kung nasaan ka. Hindi ko sinabi ang lahat, basta't ligtas ka raw. Gusto raw nila makipag-usap. Ibinahagi rin ni Mackenzie ang mga balita mula sa paaralan sa mga dati nilang kaibigan at sa huli. Ano man ang piliin mo, nasa likod mo ako. Dapat noon pa ako lumaban para sa iyo. Patawad.
May nakasulat na bagong numero sa dulo. Nagpalit na ng telepono ang mga magulang ni Anita. Gusto raw nila akong kausapin, ani Anita, patagang tinig. Oh, ang nanay ko, siguro. Hindi mabasa ang mukha ni Romina. Iyan ang isang landas, sabi niya ng maingat. Pwede kang bumalik sa dati mong buhay. O tumigil siya. O ituloy mo ang bagong buhay na sinimulan mo rito. Bago pa makasagot si Anita, tumunog ang satellite phone sa loob ng cabin, isang kakaibang tunog sa kalmadong gabi. Tumayo si Romina para sagutin ito, pagbalik niya seryoso ang muka. Si Thomas yon, aniya. May bisita siya kanina sa bahay, isang binatang lalaki, nagtatanong tungkol sa isang dalagitang may kasamang sanggol sa ruta niya. Nanikip ang dibdib ni Anita, may binigay ba siyang pangalan? Perez Williams, sagot ni Romina. Nalaman daw niya mula sa social media na baka may anak siya. Hinahanap ka niya. Si Paola's ama, ang college freshman na nawala na lang nang sabihin ni Anita na buntis siya. Mas mahigpit niyang niyakap si Paula. Anong sinabi ni Thomas sa kanya? Nanginginig ang boses niya. Wala namang partikular, sabi ni Romina kay Anita, pero sa tingin ni Thomas baka sinundan siya hanggang dito. Maaaring dumating siya bukas. Parang batong inihagis sa payapang tubig ang mga salitang iyon. Winasak ang katahimikang unti-unting binuo ni Anita. Ang pagbabalik ni Perez ay nagdala ng samut-saring kawalang katiyakan at mga karapatan, mga legal na karapatan, mga karapatang maaaring magpasira ng lahat. Anong dapat kong gawin? Bulong ni Anita, biglang parang isang takot na dalagitang muli nalulunod sa mundong humihingi ng mga desisyong pang-adulto na hindi pa siya handang pasukin. Umupo ng maayos si Romina sa kanyang upuan, seryoso ngunit kalmado ang mukha. Iyan ay depende sa kung ano ang gusto mo, Anita. Hindi kung ano ang gusto ni Perez, hindi ang gusto ng mga magulang mo. Kahit ako, hindi. Tiningnan niya si Anita ng may bihirang tinding damdamin. Anong klasing buhay ang gusto mong likhain para sa sarili mo at para kay Paula? Uminog ang tanong sa katahimikan ng gabi habang lumulubog ang araw sa likod ng abot tanaw, tinatabunan ng gintong liwanag ang beranda. Si Paula, walang kamalay-malay sa mga problemang pang-adulto sa paligid niya, ay abala sa pag-abot sa isang tutubi. Masaya ang mukha. Gaya ng inasahan, dumating nga si Perez kinabukasan. Ang sasakyan niya ay dahan-dahang gumapang sa maalikabok na daan pasado tanghali. Kakaiba ang ingay ng makina sa gitna ng tahimik na kagubatan. Laging handa si Romina. Bago pa huminto ang sasakyan, sinabi niya agad kay Anita, hindi mo kailangang kausapin siya, pribado ang lupaing ito. Nandito lang siya kung papayagan mo. Pero buong gabi nag-isip si Anita, malalim na pag-iisip. Kailangan ko siyang harapin, sabi niya, para kay Paula. Lumabas si Perez sa kanyang sasakyan, mukhang mas matanda at mas payat kaysa sa naalala niya. Nakasuot siya ng pangkolehiyong sweatshirt, maayos ang gupit ng buhok. Larawan siya ng responsabling kabataan kung titingnan sa labas. Napatigil siya nang makita si Anita nakatayo sa beranda habang karga si Paula. Kumunot ang mukha niya, halong pagsisisi at pagkabighani. Liv, Anya, matagal kitang hinanap. Talaga, sagot ni Anita, mas matatag ang tinig kaysa sa nararamdaman. Ni-block mo ang number ko nung sinabi kong buntis ako. Napapikit si Perez, halatang nasaktan. Alam ko, ang tanga ko, natakot ako. Pero siya ba? Siya si Paula, matatag na sabi ni Anita. 9 na buwang gulang na siya. Hindi na inalis ni Perez ang tingin sa bata. Pwede ko ba siyang buhatin? Bago pa makasagot si Anita, lumapit si Romina. Kalma, walang alinlangan. Bakit hindi muna tayo umupo? Anya, ako si Romina Kalahan, nasa lupa kita. Tumango si Perez, halatang hindi sigurado sa sarili. Umupo silang lahat sa beranda, isang kakaibang eksena. Si Perez, kinakabahan. Si Romina, mapagmatsyag. Si Anita, mahigpit na yakap si Paula.
Ikinuwento ni Perez na nalaman niya ang tungkol kay Paola mula sa social media post ng isang kaibigan, isang larawang kuha sa bayan. Doon siya natigilan. Doon niya naramdaman ang nawala sa kanya. Ang tinakbuhan niya, hindi na ako ang lalaking iyon, anya. Gusto ko nang tumulong, gusto kong itama ang lahat para sa kanya at para sa iyo. Anong ibig mong sabihin yan? Tanong ni Anita. Yumuko si Perez. Gusto kong maging bahagi ng buhay niya. Suportahan siya. Suportahan ka. May apartment ako malapit sa campus. Tinutulungan ako ng mga magulang ko sa renta. May daycare malapit doon. Pwede kayong lumipat, mag-aral ka, pwede tayong maging pamilya. At ako? Tanong ni Anita. Saan ako banda sa plano mong yan? Bukod sa pagiging yaya habang tinatapos mo ang pag-aaral. Napakunot noo si Perez. Mag-aaral ka rin, magiging maayos ang lahat. Gusto na rin tumulong ng mga magulang ko. Tinanggap na nila ang sitwasyon. Tinanggap? Taas kilay na tanong ni Anita. Unti-unti, pagamin niya. Bata yan. Iba ang epekto. Habang nag-uusap, binuo ni Perez ang hinaharap pero habang tumatagal, mas lalong lumilinaw. Nakatuon ang plano sa sarili niya. Sa edukasyon niya, sa sariling pagtubos ng kasalanan. Isang beses lang nagsalita si Romina nung iminungkahi ni Perez na pwedeng tumulong ang kanyang ina sa pagpapalaki kay Paula. Si Anita ang nagpalaki sa anak niya mag-isa ng 9 na buwan, anya. Kaya niyang gawin ito. Ay oo naman, pagurong ni Perez. Ibig kong sabihin at dagdag tulong lang. Pero napapansin na ni Anita ang mga puwang. Ni minsan hindi tinanong ni Perez kung ano ang gusto ni Paula, ang routine nito o ang ugali niya. Nagsalita siya bilang ama, pero hindi siya umasta bilang isa. Sa huli, pinayagan niyang buhatin ni Perez si Paula. Maingat ito, magalang, pero parang estranghero. Tahimik na pinagmasdan ni Paola si Perez. Hindi siya umiyak, pero hindi rin siya ngumiti. Paulit-ulit siyang tumitingin pabalik kina Anita at Romina, ang mga taong kilala at pinagtitiwalaan niya. At sa sandaling iyon, may namuong bagong pag-unawa sa puso ni Anita. Maaaring kahati ni Perez si Paula sa dugo. Maaaring sinusubukan nitong bumawi sa sarili niyang paraan. Pero ang pagiging ama ay hindi lang tungkol sa biyolohiya. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng malasakit, sa pagiging naroroon, sa paulit-ulit na pagpapaliban ng sariling pangangailangan para sa kapakanan ng iba. Nang ibalik ni Perez si Paula, mahigpit siyang niyakap ni Anita. Kusang sumandal ang sanggol sa balikat niya, hawak ang kanyang damit, gamit ang maliliit na daliri. Tumingin si Perez, litong-lito. Gusto ko lang talaga maging bahagi ng buhay niya. Mahina niyang sambit. Hindi agad sumagot si Anita. Dahil sa unang pagkakataon, may mas malalim siyang naunawaan. Mayroon na siyang sariling buhay. Hindi man ito ang plano niya noon, pero ito ay puno ng pagmamahal, ng pag-unlad, ng mga bagong simula na isinilang mula sa lumang sakit. At anuman ang mangyari sa hinaharap, paaralan, kolehiyo o muling paglapit sa mga magulang, mangyayari ito sa sarili niyang mga kondisyon. Para kay Paula at para sa sarili niya. Ang galing niya, mahinang sabi ni Perez. May paghanga sa kanyang tinig. Namanan niya ang mga mata ko. Tahimik si Romina hanggang sa sandaling iyon. Nagsalita siya ng hindi tumitingin. Sa kanya ang mga matang yan, sabi niyang banayad. Pagkaalis ni Perez na nangakong babalik kinabukasan, bumulusok si Anita sa upuang nasa beranda. Ubos ang emosyon. Tumalikod siya kay Romina na halos hindi nagsalita sa buong pagbisita. Ano sa tingin mo? Tanong niya. Nag-isip muna si Romina. Sa tingin ko, sinusubukan niyang bumawi sa sarili niyang limitadong paraan. Pero sa tingin ko rin, ang bersyon niya ng hinaharap ay nakasentro sa sarili niya, hindi sa'yo at hindi kay Paula. Ama pa rin siya, sabi ni Anita, mabigat ang mga salitang binitawan. Hindi itinakda ng biyolohiya ang kapalaran, sagot ni Romina. Magtiwala ka sa akin. Sumunod na sorpresa ay dumating sa pamamagitan ng tawag mula sa ina ni Anita.
ibinigay ni Mackenzie ang kanyang numero. Anita, ang tinig sa kabilang linya ay nanginginig, banyaga sa ganitong kahinaan. Ako ito, sagot ni Anita, sabay sa pagkalito ng damdamin sa pagitan ng pananabik at natitirang sakit. Lubha kaming nag-aalala, sabi ng ina niya, ang tatay mo inatake sa puso 3 linggo na ang nakakaraan. Parang bigla siyang sinuntok sa dibdib. Ano man ang nangyari, hindi niya kailanman ninanais na mapahamak ang kanyang mga magulang. Okay lang ba siya? Tanong niya. Nagpapagaling na, banayad lang naman pero binago siya. Binago kaming dalawa. Bumigay ang tinig ng kanyang ina. Malaking pagkakamali ang nagawa namin. Gusto naming itama ito. Nagtapos ang pag-uusap tulad ng kay Perez sa isang paanyaya. Umuwi. Dalhin si Paula. Buuin muli ang pamilya. May kwarto nang nakahanda para sa inyo, sabi ng ina niya. Matutulungan ka namin sa kolehiyo. Gustong makilala ng ama mo ang kanyang apo. Mukha itong tapat, halos. Pero napansin ni Anita ang isang nawawala, isang paghingi ng tawad. Wala para sa gabing malamig sa beranda. Wala para sa duffel bag sa niyebe. Wala para sa katahimikan matapos siyang palayasin. Tanging kagustuhang bumalik sa nakaraan, sa kanilang paraan. Pagkatapos ng tawag, nakita ni Anita si Romina na tinuturuan si Paula kung paano makilala ang mga hugis ng niebe gamit ang ginupit na papel kahit hindi taglamig. Inatake sa puso ang tatay ko, mahinang sabi ni Anita. Gusto nilang bumalik kami. Tumingin si Romina mula sa ginagawa niya, walang masabi sa ekspresyon. At gusto mo ba? Hindi ko alam, pag-amin ni Anita sabay bagsak sa isang upuan. Namimiss ko sila, pero naaalala ko rin ang gabing iyon sa niebe. Naaalala ko kung paanong mas pinili nila ang pride kaysa sa akin, kaysa kay Paola. Tumango si Romina. Nagbabago ang mga tao, pero ang tunay na tanong, nagbago ba sila ng sapat upang tanggapin ka at si Paola kung sino talaga kayo? Hindi kung anong gusto nilang maging kayo. Isinantabi niya ang mga ginupit na papel at tiningnan si Anita sa mata. Iniisip mo bang bumalik dahil gusto mo talaga o dahil pakiramdam mo yan ang normal na pamilya dapat? Parang mga katotohanang nakabalot sa bakal ang mga salita. Matagal nang pilit na isinasakdal ni Anita ang sarili sa molde ng kanyang mga magulang. Ang relihiyon, imahe, ilusyon ng kontrol. Kahit ang pagbubuntis niya ay tiningnan bilang kahihiyan, hindi bilang pagkakataon para sa pagmamahal. Gabi-gabi na panaginipan ni Anita ang bahay ng kanyang pagkabata, maayos, tahimik, hindi magalaw. Nakaayos ang mga larawang pampamilya sa ibabaw ng fireplace. Bawat ngiti ay tila perpekto, peke. Pagkatapos, bumalik ang isip niya sa cabin, magulo, buhay na buhay, puno ng mga fossil, ligaw na bulaklak at halakhak. Sa isang bahay, ang imahe ang naghahari. Sa isa naman, ang katotohanan ang naninirahan. Makalipas ang 1 linggo, literal na kumatok ang nakaraan. Bumalik si Perez kasama ang kanyang mga magulang. Isang sorpresang hakbang na nagbago sa ihip ng lahat. Dumating din ang mga magulang ni Anita mas maaga pa. Bumaba sila mula sa isang makintab na SUV, tila wala sa lugar sa gitna ng mga puno at masukal na daan. Nakaayos ang ina niya na parang pupunta sa brunch sa simbahan, habang ang amay halatang nanghihina, ngunit nananatiling matigas ang anyo. Pinagmasdan nila ang kabin, ang mga kupas na sahig, nakabukang mga aklat, mga nakasabit na halamang pinatutuyo na may bahagyang pagkaasiwa. Dito ka pala nanirahan? Tanong ng ina, pilit panatilihing neutral ang tinig. Dito namin natagpuan ang kaligtasan, sagot ni Anita, nang wala na kaming ibang mapuntahan. Ang pagkikita kay Paola ay awkward, pero mula sa puso. Halatang naantig ang damdamin ng mga magulang niya, ang mga luha nila ay totoo nang una nilang nakita ang kanilang apo. Ang ganda niya, bulong ng ina, namana niya ang ilong mo.
Pagdating ni Perez ay mas lalong lumalim ang emosyon at ang komplikasyon. Kasama niya ang kanyang mga magulang, hindi inanyayahan, ngunit halatang may pakialam. Biglang naging masikip ang kabin. 3 set ng matatanda, bawat isa may sariling plano para sa kinabukasan ni Anita at ni Paula. Mainit ang mga salita ng mga magulang ni Perez, ngunit puno ng bahid ng kontrol. Mga alok ng tirahan, tulong sa kolehiyo, pagbabantay kay Paola, mga mungkahi na binalot sa kabaitan pero may kapalit na inaasahan. Nakinig si Anita, tahimik na nagmasid si Romina, at si Paola nakaupo sa sahig, abala sa mga bloke, walang kamalay-malay sa bagyong umiikot sa paligid niya. Sa gitna ng mga alok, mga tinig at mga plano, walang isa, hindi si Perez, hindi alinman sa 2 magulang, ang nagtanong kung ano ang gusto ni Anita, maliban kay Romina. At si Anita nakatayo sa gitna ng unos ay biglang nakaramdam ng matinding linaw na halos masakit. Hindi niya kailangang iligtas, hindi niya kailangang aprubahan. Ang kailangan niya, ang kailangan ni Paula ay isang buhay na binuo sa katapatan, hindi sa imahe, sa pagpili, hindi sa pagpilit. Tiningnan niya si Paola, ligtas, masigla, ang maliliit na kamay ay umaabot sa kinabukasang si Anita mismo ang huhubog. Dumating ang mga magulang ni Perez na may magagalang na ngiti at maingat na kinatang intensyon, halatang hindi komportable sa payak na kapaligiran. Gayunman, sinikap nilang ipakita ang kanilang suporta. May dala ang ina ni Perez na isang gift bag na puno ng damit pambata at laruan na nakabalot sa plastik. Iniabot niya ito kay Anita na parang alay sa isang dambana. Gusto naming maging bahagi ng buhay ng aming apo, sabi niya, binibigyang diin ang bawat salita, sabay sulyap kay Anita's parents. Nagsimula na ang tahimik na kompetisyon ng 2 pamilya. Si Romina, palaging matatag, ay nanatiling kalmadong gitna sa emosyonal na bagyo. Naghain siya ng kape at merienda, tahimik lamang, ngunit mapagmatsyag ang mga mata. Inangkla niya si Anita sa kanyang presensya, hindi nagbigay ng opinyon, pero malinaw ang panig kahit hindi nagsasalita. Sunod-sunod ang pag-uusap na nagbunyag ng mga patong ng inaasahan. Nag-alok ang mga magulang ni Anita ng tulong pinansyal para sa kolehiyo kung uuwi siya. Kasama sa alok ang hindi sinasabing kondisyon. Bumalik sa simbahan, kumilos ng maayos at tanggapin na ang kanyang pagbubuntis ay mananatiling isang tahimik na bahid. Isang bagay na dapat kalimutan, hindi yakapin. Ipininta naman ng mga magulang ni Perez ang isang mas modernong larawan pero kontrolado rin. Iminungkahi nila ang maagang pag-aasawa gaya ng ginawa namin at isang hinaharap kung saan uunahin muna ni Perez ang kanyang edukasyon. Pwede namang ipagpaliban muna ni Anita ang sarili niyang pangarap. Si Paula, siyempre, ay aalagaan, palilibutan ng pamilya. Habang nag-uusap ang mga matatanda sa ibabaw ni Anita, naging iritable si Paula. Hindi komportable sa maraming hindi pamilyar na mukha at sa tensyon sa paligid. Tahimik na kinuha siya ni Romina at lumabas ng silid. Hinayaang si Anita ang humarap, ngunit binigyan siya ng espasyo upang angkinin ang desisyon. Nang humupa ang mga tinig, tumayo si Anita. Pinahahalagahan ko ang mga alok ninyong lahat, sabi niya. Kalmado, ngunit matatagang tinig. Pero kailangan kong gumawa ng mga desisyon batay sa kung ano ang makabubuti para kay Paola at sa akin. Hindi kung anong magpapagaan ng pakiramdam ninyo. Ngumiti ng pilit ang kanyang ina. Gusto lang naman naming tulungan kang bumalik sa ayos. Hindi ako nalilihis, sagot ni Anita. Mas tuwid ang tindig ngayon. Ibang daan lang ang tinahak ko kaysa sa inaasahan ninyo. Huminga siya ng malalim. Nakatanggap ako ng alok mula sa University of Alaska para sa Environmental Science Program nila. May scholarship para sa mga magulang na estudyante. Tinulungan akong maghanda ni Romina. Tahimik ang lahat. Sumunod ang mga pagtutol.
Pero ang layo niyan sa bahay. Paano naman ang papel ni Perez bilang ama? May inihanda na kaming lugar para sa inyo. Itinaas ni Anita ang kamay. 1 kilo na natutunan niya kay Romina. Umepekto ito. Hindi kami pagkakamali ni Paula na kailangang itama o kahihiyang kailangang ikubli, sabi niya. Isa kaming pamilya. Hindi yung inisip niyong magiging kami, pero totoo. Umiyak si Paula. Lumabas si Anita sa beranda. Kinuha ang anak mula sa mga bisig ni Romina. Sanay na ang galaw. Agad na tumahan ang bata. Maayos ang ginagawa mo, mahina, pero taos pusong, sabi ni Romina, panindigan mo. Habang humahaba ang gabi sa Hilaga, nagsimulang magpaalam ang mga bisita. Walang desisyong ginawa, walang pangakong binitiwan, tanging isang kolektibong pagkaunawa. Ang tunay na pagbabago, kapag dumating, ay madalas magulo. Bago umalis, humiling ng ilang sandali ang ama ni Anita. Sa beranda, malayo sa mga matang nakamasid, tila mas maliit siya, mas tao. Mali ako, aniya garalgal ang tinig. Pinag-isip ako ng atake sa puso sa kung ano talagang mahalaga. Hindi ko maaaring sabihin na nauunawaan ko ang lahat ng pinili mo. Pero tumingin siya kay Paula, nakasiksik sa bisig ni Anita. Ayokong mawala kayong dalawa dahil sa kayabangan ko. Hindi ito ang grandeng paghingi ng tawad, pero totoo ito at isa na itong simula. Habang paalis na ang mga sasakyan, unti-unting nawawala sa gitna ng kagubatan, nakaramdam si Anita ng magaan na hindi inaasahan. Emosyonal man ang araw, nanindigan siya, hindi dahil sa pag-aaklas, kundi dahil sa paninindigan. Hindi mo sinabi sa akin yung scholarship, ani Romina, tila kaswal lang habang pinapanood nilang mawala ang mga ilaw sa likod ng mga sasakyan. Kahapon ko lang nalaman, sagot ni Anita. Sasabihin ko sana ngayong gabi. Tumango si Romina, sumilay ang pagmamataas sa kanyang mukha. Maganda, matibay yang programa, malayo na ang narating ng departamento nila sa environmental science. Kinagabihan, nabalot ng gintong liwanag ng tag-init ang kabin, isang gabi na hindi tuluyang dumidilim. Natutulog na si Paula, pantay ang paghinga. Nakaupo sina Romina at Anita sa beranda, magkasamang tahimik. Ang daming tao, wika ni Anita, na may kanya-kanyang bersyon ng kinabukasan ko. Lahat akala nila, alam nila kung ano ang pinakamabuti. At sa tingin mo, ano ba talaga ang pinakamabuti? Tanong ni Romina. Sandaling nag-isip si Anita. Sa itaas nila dahan-dahang umiikot ang dalawang uwak, umaalingaw-ngaw ang mga huni sa lambak. Sa tingin ko, kailangan kong bumuo ng sarili kong landas, hindi para itakwil ang nakaraan ko, pero hindi rin para magpaalipin dito. Tumingin siya kay Romina. Ang ibinigay mo sa amin, higit pa sa kanlungan, isang bagong pananaw, isang bagong pagtingin sa mundo. Ngumiti si Romina, banayad may alam, ang pinakamahusay na agham, sabi niya, ay nagsisimula sa pagtingin sa mga lumang bagay sa bagong paraan. Marahil, ganun din ang pinakamahusay na mga buhay. Lumipad ang mga uwak sa itaas, sinasalubong ng kanilang mga pakpak ang huling sinag ng liwanag. Sa kabila ng beranda, nanatiling nakatayo ang mga bundok, tahimik, matatag, hindi apektado ng mga dramang pangtao, ngunit saksi sa lahat ng iyon. At saka nagsalita si Romina ng isang bagay na hindi pa niya kailanman nasabi. Ano man ang piliin mo, palaging nandito ang lugar na ito para sa iyo, isang tiyak sa mundong puno ng pagbabago. Hindi ito mahal kita, hindi rin pamilya ka. Pero mula kay Romina Calahan, isang siyentipiko, nakaligtas at tagahanap ng katotohanan, ito ay isang bagay na mas malalim. Isang pangakong may puwang ka rito na ikaw ay nakikita, na sapat ka. Hinawakan ni Anita ang magaspang ngunit mahinhing kamay ni Romina. Hindi pa huling sagot yun. Pero ang kinabukasan, kanya na ngayon.
Sa itaas nila umiinog at sumasayaw ang mga uwak sa maputlang langit ng taginit. Ang kanilang maiitim na pakpak ay kapansin-pansin laban sa walang katapusang liwanag ng isang Hunyo sa Alaska. Ang taginit ay hindi lang nagdala ng araw, nagdala rin ito ng buhay. Ang kagubatan sa paligid ng kabin ay puno ng mga bunga, bulaklak at mga kaluskos ng hayop na sinusulit ang maikling panahon. Gaya ng paliwanag ni Romina, ang kalikasan ay nagmamadaling tapusin sa loob ng 3 buwan. Ang gawain ng 6 isang pagsabog ng sigla, ng buhay na kumikilos para mabuhay. Para kay Anita, isa rin itong panahon ng pagbabagong anyo. Nang makumpirma ang kanyang pagtanggap sa University of Alaska, kasama ang scholarship para sa mga estudyanteng magulang, sa wakas ay naging malinaw ang landas sa harap niya. Ngunit hindi ito naging madali. Kailangan pa rin niya ng matitirhan, ng childcare at ng plano para pamahalaan ang masalimuot at patuloy na umuunlad na ugnayan sa kanyang mga magulang at kay Perez. Isa-isa lang, payo ni Romina habang inayos nila ang mga papeles sa lamesa ng kusina. Umpisahan sa kung ano ang pinakamahalaga. Unang inasikaso ang matitirhan. May mga apartment para sa pamilya sa universidad, ngunit mahaba ang listahan ng naghihintay at kahit may subsidy, mataas pa rin ang renta. Pagkatapos, nagsabi si Romina ng hindi inaasahan. May bahay ako sa Fairbanks, Anya, parang wala lang. Pinarerentahan ko lang, aalis na ang mga tenant sa Agosto. Pwede kayo ni Paula doon. Napasinghap si Anita. May bahay ka sa bayan? Hindi tumingin si Romina mula sa dokumentong binabasa. Binili ko yon noong nagtuturo pa ako sa universidad. Hindi ito naging tahanan, parang base lang, pero maayos pa ang kalagayan. Pakiramdam ni Anita ay sobra-sobrang alok ito. Hindi ko pwedeng tanggapin lang ang bahay mo, sabi niya. Baka kaya kong magbayad ng renta, pero may school at daycare pa. Isipin mo itong bahagi ng scholarship mo, sagot ni Romina, walang emosyon. Isang investment sa kinabukasan ng agham. Sa huli, nagkasundo sila. Magbabayad si Anita ng simbolikong renta, dahan-dahang tataas habang sumusulong siya sa pag-aaral, at siya ang bahala sa pangangalaga ng bahay. Makatarungan, nakapagpapalakas ng loob, at tunay na pinahahalagahan. Ang childcare ang susunod na hamon. Binibigyan siya ng prioridad ng daycare center ng universidad bilang scholarship recipient at single parent. Pero limitado ang oras at hindi laging tugma sa schedule ng klase niya. Dumating ang solusyon nang unang beses nilang binisita ang bahay sa Fairbanks. Isang maayos, simpleng bahay malapit sa campus. Naglakad si Romina sa paligid na parang siyentipiko. 2 kwarto, maliit na study sa itaas, magandang sikat ng araw para sa mga halaman. Tamang laki ang bakuran, bulong niya habang tinatapik ang counter. Pwedeng gawing research space ang garahe. Pagkatapos tumigil siya. Pwede akong manatili dito sa panahon ng klase. Aniya, hindi tumitingin kay Anita. Hindi praktikal ang cabin kapag taglamig at kailangan ng kasama ni Paula pagtapos na ang daycare ng 5:00. Napatingin si Anita. Ibig mong sabihin, gusto mong tumira kasama namin. Nagayos si Romina ng cabinet na hindi naman kailangan ayusin. Hindi kasama, malapit lang, panandalian, para sa efficiency. Hindi ito direktang pag-amin, pero narinig ni Anita ang totoo sa likod ng salita. Hindi na niya maisip ang taglamig nang wala sila. At sa totoo lang, ganun din si Anita. Pwede tayong mabaliw sa isa't isa? Tanong niya. Oo naman, agad sagot ni Romina. Pero nakarating na tayo sa puntong ito. Basta may boundaries at malinaw na komunikasyon, malalampasan natin. Kaya nabuo ang bagong plano, isang buhay na magkasama sa Fairbanks tuwing school year at sa cabin tuwing weekends at holidays. Isang sambahayang may respeto at hindi perpektong pagmamahalan pero totoo. Samantala, pinanatili ni Anita ang maingat na ugnayan sa kanyang mga magulang at kay Perez.
Dahan-dahan ang pag-unlad ng dalawang relasyon. Inaanyayahan siya ng kanyang mga magulang sa linggong gabi. Madalas ay awkward, madalas ay tahimik, pero may pag-usad. Ang kanyang ama ay mas tapat ang pagsisikap. Ang kanyang ina ay mas hirap. Kapit pa rin sa ideya ng pag-aayos kaysa sa pagtanggap sa pagiging independyente ni Anita. Mas matutulungan ka namin kung uuwi ka na lang, paulit-ulit niyang alok. Hindi ako babalik para ayusin, sagot ni Anita, mahinahon. May binubuo akong bago. Pwede kayong maging bahagi nito, pero hindi ko pwedeng balikan ang dati kong sarili. Si Perez ay nananatiling bahagi ng larawan pero hindi palagian. Bumisita siya ng regular sa cabin, dahan-dahang natutong buhatin si Paula ng may kumpiyansa, kilalanin ang kanyang mga damdamin at magpakita. Dumalo siya sa unang kaarawan ni Paula, isang simpleng pagdiriwang kasama sina Romina, Thomas, Mackenzie at iba pang naging tunay na pamilya. Pinagmasdan siyang mabuti ni Anita. May dala siyang laruan, gumagawa ng nakakatuwang mukha, tumatawa kasama si Paula. Pero hindi niya kailanman lubos na nakuha ang ritmo ng buhay ng bata, ang oras ng tulog, ang kaunting senyales ng gutom o pagod. Sinusubukan niya, sabi ni Thomas isang araw habang pinapanood si Perez na hirap sa pagbuo ng bloke. Pero iba ang pagsubok sa aktwal na pamumuhay nito. Tumango si Anita. Hindi na siya galit, pero hindi na rin siya bulag. Pagsapit ng kalagitnaan ng tag-init, nakuha na ni Anita ang tirahan, naayos na ang childcare, nakapag-enroll na sa mga klase at may suporta, hindi perpekto pero totoo mula sa kanyang pinalawak na pamilya. Sa unang pagkakataon, ang kinabukasan niya ay hindi kwento na isinulat ng iba. Siya na mismo ang sumusulat nito. Isang gabi, nakatayo siya sa labas ng bahay sa Fairbanks. Si Paola na sa kanyang balakang. Si Romina ay nakaluhod sa lupa, nagtatanim ng mga halamang gamot na may kasintyaga ng isang surgeon. Ang liwanag ay nanatili, mahaba, gintong-ginto, parang ayaw pa ng araw na lumubog. Ito na yon, bulong ni Anita. Totoo na to. Tumingala si Romina. Ikaw ang gumagawa nito, sagot niya. Ako'y taga-subaybay lang ng datos. Tumawa si Anita at sinundan siya ni Paula. Ang tunog ng kasayahan ay umalingaw-ngaw sa hangin. Nagsimula silang mga estranghero, isang dalagitang buntis, isang sanggol at isang eksentrikong babae sa gitna ng ilang. Ngayon, isa na silang bagay na mas matatag, isang pamilya hindi dahil sa tradisyon, kundi dahil sa pagpili at sa pagmamahal. Hindi man ganap na nagtatagumpay pero sumusubok, sapat na ba yon? Tanong ni Anita isang araw, mahina at may alinlangan ng tinig. Ikaw ang dapat magpasya niyan, sagot ni Thomas. Tandaan mo, ang pamilya ay may iba't ibang anyo. May mga taong parang pang-araw-araw na tinapay, may iba namang parang handa ang pampista. Parehong nagbibigay buhay, iba lang ang paraan. Nanatili ang ideyang iyon kay Anita, baka nga hindi kailanman maging isang matatag na presensya si Perez, gaya ng minsang inakala niya, pero hindi niya kailangang maging lahat para maging mahalaga. Pwede siyang maging koneksyon, isang kabanata, isang tinig na maaaring makilala ni Paola bilang bahagi ng kanyang mas malawak na mundo, hindi buong aklat. Habang papalapit ang taglagas, naging mas abala ang paghahanda para sa paglipat sa Fairbanks, ngunit isang di inaasahang sobre ang gumambala sa kanilang routine. Galing ito sa isang kilalang journal ng Agham, isang publikasyong hindi na nalalathalan ni Romina sa loob ng mga dekada. Gusto nilang ilathala ulit ang isa sa mga akda ko, sabi ni Romina, nagugulat habang binabasa ang sulat. Mukhang ang mga tala ko noong 70 ay tumutugma na sa mga kasalukuyang climate models. Ang galing niyan, tuwang-tuwang sabi ni Anita, kinilala nila yung matagal mo nang alam. Nagkibit balikat si Romina pero ang mga mata niya ay may tahimik na pagmamalaki.
Laging umaabot ang agham, hindi nag-e-expire ang katotohanan. Ang atensyong iyon mula sa journal ay muling nagpasiklab ng apoy kay Romina. Nagsimula siyang sumagot ng emails, magbasa ng bagong artikulo, at kahit ayaw pumayag sa isang remote podcast interview. Tuloy ang tanong nila kung ano na raw ang ginagawa ko ngayon, aniya isang gabi. Parang porket wala ako sa akademya, wala nang saysay ang mga obserbasyon ko. Ipakita mo sa kanila, sagot ni Anita, ang mga journal mo, mga datos mo, pwede nating gawing formal study, digitize natin. Napakurap si Romina, gagawin mo yon. Bilang bahagi ng degree ko, si Professor Chen naghahanap ng research collaborators at may mentor na akong eksperto. Ngumiti si Romina, bahagyang ngiti na tilaan nino ng dati. Kailangan ito ng istruktura, supervision, rigor. Tunog proyekto nating dalawa yon, sabi ni Anita. Kaya isang bagong binhi ang naitanim, isang kolaborasyong intergenerational na kaugat sa yelo, lupa at alaala. Pagsapit ng Agosto, handa na ang bahay sa Fairbanks. Na-enroll na sa klase. Naayos na ang childcare. Ang huling paghahanda ay hindi pisikal, kundi emosyonal. Sa huling gabi, bago ang paglipat, natagpuan ni Anita si Romina sa loob ng kwarto ni Eleanor. Iba na ang itsura nito ngayon, nursery pa rin, ngunit may mga pagbabago. May mga litrato na ni Paula sa tabi ng mga larawan ni Eleanor. Ang ibang laruan ay nakaimpake na, ang iba na may ipinasa na. Hindi ko inakalang babaguhin ko ito, ani Romina, nakatingin pa rin sa paligid. Sa loob ng maraming taon, parang libingan ito, isang time capsule ng dalamhati. At ngayon, mahinang tanong ni Anita, hinaplos ni Romina ang isang estante. Kwarto pa rin ito ni Eleanor, pero maaari na itong maging higit pa sa isang dambana. Hindi niya gugustuhing ito'y manahimik magpakailanman. Isa ito sa mga pinakamalalim na sinabi ni Romina, hindi dahil sa isiniwalat nito tungkol kay Eleanor, kundi sa isiniwalat nito tungkol sa kanya mismo. Salamat, bulong ni Anita, sa pagbabahagi niya sa amin at sa pagtanggap kay Paula bilang bahagi ng kanyang kwento. Tumangulang si Romina, hindi na kailangan ng mga salita. Ang paglipat ay hudyat ng bagong simula. Ang bahay sa Fairbanks, bagaman banyaga noong una, ay agad na nakahanap ng ritmo. Itinuon ni Anita ang sarili sa pag-aaral. Ang isipan niyang minsang nanlupaypay sa pagod at pagkaligtas ay muling nagliwanag sa tanong at pag-usisa. Si Paula na may mabilis na nakaangkop, palakaibigan, mausisa, masaya sa daycare at tuwang-tuwa tuwing kinukuha siya ni Romina tuwing gabi. Nagbago rin si Romina kahit iniiwasan pa rin niya ang red tape at small talk. Nakaramdam siya ng ginhawa sa akademikong kapaligiran. Dumadalaw ang dating mga kasamahan. May mga estudyanteng lumalapit. Ang dati simpleng kwentuhan ay naging mentoring sessions. Ginaganap mismo sa sala habang si Paula ay abala sa pagbuo ng mga block sa sahig. Alam mong nagtuturo ka na ulit, di ba? Biro ni Anita isang gabi. Inaayos ko lang ang mga pagkakamali, sagot ni Romina. Kung may matutunan sila ron, edi mabuti. Lumipas ang taglagas sa Alaska, bumalot ng niyebe ang lupa, sumayaw ang Northern Lights sa kalangitan. Sa tahanan, unti-unting bumuo ng kaayusan, mga umagang may routine, sabayang pagkain. Isang proyektong pananaliksik na ngayon ay nakakuha ng totoong atensyon. Ang detalyadong tala ni Romina sa kalikasan, pinagsama sa digital na pag-aayos ni Anita, ay lumilikha ng isang natatanging dataset sa pagbabago ng Arctic environment. Nanatiling malapit si Thomas, mentor, kaibigan at paminsang babysitter. Ang kanyang pagbisita ay laging may dalang tawa at init. Si Perez naman nanatiling bahagi ng tanawin, hindi permanente, ngunit pare-pareho. Dumadalaw kung kaya. Mahal niya si Paula, malinaw yon, pero isa siyang bisita, hindi pundasyon. At matagal nang tinanggap yon ni Anita. Ang kanyang mga magulang ay dahan-dahan ding lumalapit, lalo na ang ama niya. Ang takot sa karamdaman ay unti-unting nagpababa sa kanyang pader.
nagsimula siyang talagang magpakita. Ang ina niya, mas mabagal, pero unti-unti rin may mga sandaling totoo ang pagsisikap, maliit pero mahalaga. Pagkatapos, isang malinaw na gabi ng Disyembre, tahimik na inanunsyo ni Romina habang sila'y naghahapunan. May alok na visiting scholar position sa akin. Aniya, tila nagkukwento lang ng panahon. Joint appointment sa Environmental Science Department at Climate Center. Napatingin si Anita gulat. Hindi ka ba laging umiiwas sa mga ganyang bagay? Tumigil si Romina at sumagot, baka matagal ko na ngang iniiwasan. At dumating ang taglamig, may linaw, may layunin. Ang kanilang tahanan, minsang silungan mula sa unos, ay naging higit pa. Sentro ng pag-iisip, ng paglago, ng tahimik na kagalakan. Umangat ang pananaliksik ni Anita. Lalong lumalim ang pamana ni Romina. Araw-araw ay lumalawak ang mundo ni Paula. Hindi sila tradisyonal na pamilya, pero sila ay isang bagay na mas mabuti. Isang pamilyang pinili, isinilang mula sa pagkakaligtas, pag-uusisa at kolektibong katatagan. Sa bisperas ng bagong taon, nakatayo si Anita kasama sina Romina at Paola sa niyebeng beranda, balot laban sa lamig. Ang mga bituin ay kumikislap sa itaas. Ang lupa ay tahimik. Sa tingin mo, magugustuhan kaya ni Eleanor ang buhay na ito? Tanong ni Anita. Tumingala si Romina, kumikislap ang mata. Mag-e-enjoy siyang panoorin itong umusbong. Nakatayo silang tahimik, 3 henerasyon, pinagdugtong ng alaala, tuklas at isang kinabukasang sila mismo ang lumikha. Napakagatlabi si Romina, 1 kilo na halos matatawag ng ngiti. Nagbabago talaga ang panahon, sabi niyang may tuyong biro. At ngayon, ang dating tinawag na kalikot sa field ay itinuturing ng mahalagang makasaysayang datos. Ikinurap niya ang mga mata, halatang naaaliw sa biglaang paggalang ng mundo, ng akademya sa mga dekada ng kanyang masusing gawain. Ngunit ang pagkakataong ito, ang bagong papel na ito ay perpektong tugma. Hinayaan siyang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik, gabayan ang mga estudyanteng tunay na gustong matuto, at ang pinakamahalaga, panatilihin ang kalayaang labis niyang pinahahalagahan. At kahit hindi niya sasabihin ng malakas, may mas malalim itong naitatag, katatagan para sa pamilyang binuo nila, hindi sa dugo, kundi sa pagpili. Sa sahig, nakapaligid si Paula sa mga geological sample na maingat na may label. Bawat isa ay mula sa koleksyong pinagpaguran ni Romina sa buong buhay niya. Tumingala ang bata, maliwanag at mausisa ang mga mata. Lola Romina, tuturuan mo ba akong tungkol sa mga bato ngayon? Dumating ang tawag na iyon nang walang paanyaya, kusang lumitaw sa pang-araw-araw na buhay na parang natural na bahagi na ng lahat. Hindi kailanman hiningi ni Romina ang pamagat. Hindi niya ito hinangad, ngunit tinanggap niya ito gaya ng pagtanggap niya kay Paula. Buong buo, tahimik, walang pag-aalinlangan. Tumango si Romina. Halika rito, sabi niya, inilalatag ang tray na may pelus na lining at mga batong makinang. Ipakikita ko sa iyo kung paano nagsasalaysay ang mga batong ito. Mas matanda pa sa mga lungsod, mas matanda pa sa mga tao. Ang iba, mas matanda pa sa mismong panahon gaya ng pagkakaalam natin. Lumapit si Paula, puno ng paghanga ang mga mata. Pinanood sila ni Anita mula sa sofa. Bukas ang kanyang textbook sa kandungan, may bahagyang ngiti sa labi. Sa labas, dumidikit sa mga bintana ang mahabang gabi ng alaskanong taglamig. Sa loob, umaagos ang init mula sa kalan at mula sa tahimik na ugnayan ng 3 henerasyon. Isang batang mausisa, isang inang lumikha ng sariling landas, at isang siyentipikong minsang nagkubli ng dalamhati, ngunit ngayoy malaya na itong ibinabahagi. Hindi tradisyonal ang kanilang kwento. May mga liko sa daan, may mga pusong nabiyak, may mga desisyong ginawa sa gitna ng bagyong niyebe, sa katahimikan, sa sandali ng tapang.
Ngunit ito ay walang alinlangan isang kwento ng pagmamahal. Hindi ang uri ng pag-ibig na ipinahahayag sa magarbong talumpati o perpektong larawan, kundi ang uri ng pag-ibig na pinipili araw-araw. Yung uri na marunong magpatawad, umayon at lumago. Yung uri na muling binibigyang kahulugan ang ibig sabihin ng pagiging pamilya. At sa huli, marahil iyan nga talaga ang pamilya, hindi ang estruktura kung saan tayo isinilang, kundi ang isa na hinuhubog natin, inaalagaan at isinusulong. Isang pamana ng pagmamahal, ipinapasa kamay sa kamay. Isang bato, isang kwento, isang panahon sa bawat hakbang.